taksil. Sa Tagalog yung taksil eh. Ang pinakamatinding pagtataksil ay ang pagtataksil mo na hindi mo to pa rin ang tungkulin mo sa taong bayan. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na nanonood, please click na nga yung Jeremy's TV. Manila. Anyway guys, wala na po ba ito? Libre lang. Tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic ngayon po, today's video, Yorme bumuwelta kay Joel Chihuahua. Ay, Chua. Guys, di ba? Dahil nasaktan siya at binastos nito. Si Yorme mismo ang magkukwento na kung saan ay dinuro-duro pa itong si Joel Chua, si Yorme. So, bago yan guys, shout out muna po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel na taga Maynila at mga Iskonians na nasa labas ng Maynila. So, maraming salamat po at sa mga Iskonians, mabuhay kayong lahat. Alright? So, yun na nga guys, bumulta na si Yorme dahil alam naman natin, itong si Joel Chihuahua ay isang unang nag-ingay, bumanat kay Yorme, di ba? Kasi nagpa-interview siya, tinanong siya, di ba, regarding kay Yorme. Sinabi niya na nabastos daw siya, na pinagtaksilan din daw sila ni Yorme, di ba? So, panoorin muna natin guys yung video na kung saan baka mayroon pang hindi nakapanood sa inyo dati, throwback ito. So, panoorin muna natin tapos ituloy natin ang ating reaction. Narito na itong si Joel Chihuahua. Alright? We feel betrayed. Why? Kasi wala nung sinabi niya sa amin na hindi siya tatakbo eh. Diba? Right from the very beginning, ang sinasabi niya sa amin, huwag kayong makikinig sa mga chismis-chismis. Lahat yan, hindi totoo, hindi kami maglalaban ni ate. At hindi naman ito sabi ko lang, panoorin ninyo lahat ng mga interviews sa kanya. Lahat ng mga interviews, lahat ng sinasabi niya, gedli-gedli na siya, mag-retiro na siya. So ano nangyari? Lagi niya sa amin sinasabi, yung kanyang laway masasanla. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talagang bumanat itong si Joel Chihuahua, guys, di ba? Ang sabi ni Yorme, nasasanla daw ang laway niya. Sabi niya, hindi na raw siya tatakbo, di ba? Pero bakit tumakbo? Anong nangyari? So, we betrayed. Nagtaksilan na kami. So, yun ang matinding sabi nga nitong si Joel Chihuahua. Dahil nga ayaw nilang tumakbo itong si Yorme. So, si Yorme guys, hindi siya bumuwelta dahil gusto niyang gumanti sa kanila. Hindi. Bumuwelta siya para ma-realize nila na ang paggugobyerno ay hindi siyang biro. Di ba? Hindi pwedeng pa-chill-chill lang. Hindi pwedeng wala kang gagawin. Dahil nakasalalay dito ang kapakanan ng Manileño, lalo na yung mahihirap nating mga kababayan. Kaya dito guys, hindi lang pala yung sinabi niya na pinagtaksilan siya ni Yorme. Itong si Joel Chihuahua, may mas matindi pa nga dyan. Di ba? Na kung saan dinuduro-duro si Yorme, talagang minasama sa kabila ng nagpakita ng mabuti o gumawa ng mabuti si Yorme sa kanilang buong grupo na tinuturing pa naman yung mga kapatid. Di ba? So narito guys, panoorin natin muli kung saan ay si Yorme mismo ang nagkwento kung anong ginawa nitong si Joel Chihuahua sa kanya. Di ba? Mabigat at nasaktan talaga itong si Yorme. Narito na. Pasok, Joel Chihuahua. Ikaw lang. Ano sabi ni Chihuahua? Isang Crocs doon sa 3rd District. Ito ano lang, total, small group naman tayo, small group. Chihuahua, yung kaul lang kaul. Chihuahua. Hindi, ano sabi niya? Ito sa meeting kami. Hindi naman nila dininay eh. Kaya tanungin niyo sila Mon. Pinagmamalaki pa nga niya eh. Na ginawa niya yung sa akin eh. Ito yung kusyal na yun. Pinatakbo namin kusyal, nanalo.
Kunsyal nanalo. Kunsyal nanalo. Natapos ang term, naging department head. Yung kapatid, pinatakbo namin kunsyal, nanalo. Natapos, isang term mo lang, pinabalik namin siya. Nanalo kunsyal. Yung kapatid, ginawa akong department head. Tapos sumunod na term, pinatakbo namin congressman. Ngayon, congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow, what a term. Heavy. Gusto niyo malaman anong ginawa sa akin? Saksi ang Diyos. Nagmi-meeting kami. Kasi nagkaroon ng clamor, may isang video nasa kondo ko, pumunta lang naman ako doon sa sunog eh. Naawa lang naman ako. I mean, District 2 hindi District 1. Pinunta ko lang. Nagsigawan yung utaw. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Sabi, bigla ko naalala ng mga to. For 4 months, hindi ako naalala ng mga yan. Okay lang. May trabaho naman ako eh. Sa tahanang pinasara. Iihit balaga. Oh, naghahanap buhay naman ako. Okay lang. Ako naman, gusto ko mag-arti-artista kahit pa paano, may chape eh. Siyempre, sarap din ang buhay ito. Nyanyangga ka lang. Pwede ba ito? Meeting kami. Sila nag-request ng meeting. Dalawa nung isa pang Crocs sa District 2. O, kasi mukha rin buhaya yun eh. Ito ha. Ito itsura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito. Nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba. Huwag lang sa'yo. Hindi mo makakain, Toots. Hindi mo makakain. That's how they treated me. Ngayon, nagpapaawa-awa sila sa inyo. Pahinga na ako eh. Masaya na ako nandiyan dyan sila eh. Kaya lang binibigyan ko sila ng numero. Sabi ko, galingan ninyo. Kasi, totohanan ninyo yung ginagawa ninyo. Hindi beauty contest ang pagpapatakbo ng lungsod ng Maynila. Baka kala nyo kayo natutuwa sa sarili ninyo, naka-trahe de boda kayo, natutuwa mga taga Maynila. Malayo sa bituka yan. Sinasabihan ko, pinapangaralan ko. Bakit? Mga kinakapatid ko yun eh. Sila itong mga nakadikit eh, malapit sila sa kusina. Dinuro-duro ako. At tigas ang ulo mo! Then I betrayed them. The same person whom, which is wala akong utang na loob, mas may utang na loob ako sa mga lakuna. Pero inaruga ko. Kayo lumagay sa katayuan ko. Umimik ba ako? Alam mo kung 25 anyos ako nung sinabi niya yun, may kalalagyan sa akin yun. So yun guys, napanood nyo, di ba? Talaga palang matindi itong si Joel Chihuahua. Di ba? Dahil nga sa sinabi niya kay Yorme, talagang mabigat. Dinuro-duro pa niya. At siyempre, masasaktan itong si Yorme dahil alam niya, tinuturing siyang bilang kapatid. Inalagaan niya ng, sabi niya, almost 20 years. Inalagaan ko sila. Hindi ko naman sila pinagkaitan ng kaalaman sa politika, di ba? At pinatakbo siya bilang konsehal, nanalo ng 3 terms. Tapos pinatakbo ulit ng congressman, nanalo ulit dahil sa suporta ni Yorme. Pero bakit nga naman ganun pa, di ba? Ang turing sa kanya, parang napakasamang tao nitong si Yorme sa salita nitong si Joel Chua. Kaya nga sabi niya, di ba? Di bali na matalo kami sa iba. Huwag lang sa'yo. Para sobrang sama. Di ba? Ang tigas ng ulo mo, Yorme. Siguro, sinasabi niya sa personal, di ba? Alam niya, talagang buti napakabait ni Yorme. Hindi na siya pinatulan, di ba? Naging mapagkumbaba na lang itong si Yorme. At, ayun nga, dahil sa sinabi niya, siya pinasaktan din yung tao. Kahit naman sino, di ba? Inaakala mo mga kakampi mo rin sila, inalagaan mo, tinulungan mo, sinuportahan mo, no?
hanggang sa nanalo sila, tapos gaganunin ka lang. Masakit talaga yun kay Yorme. Kaya yan ang buwelta nitong si Yorme. Para paintindi sa kanila na bakit hindi nyo ginagawa ang trabaho nyo. Di ba? Kaya sumisigaw ng taong bayan na bumalik ka na, Yorme. Dahil din sa kanila yun. Totoo naman yun, guys. Dahil sa kanila wala tayong nakitang improvement o development dito sa Manila pag alis ni Yorme. Bagkus napabayaan pa. So narito guys yung huling buwelta ni Yorme dito kay Joel Chihuahua. Alright? So panoorin po natin si Yorme. Alright. Ang tao rito sa third, yung congressman niya, ano sabi niya? Betrayed. I felt betrayed. Wow! Taksil. Sa Tagalog mo yung taksil eh. Ang pinakamatinding pagtataksil ay ang pagtataksil mo na hindi mo to pa rin ang tungkulin mo sa taong bayan. Chihuahua. Real talk lang naman. Diba? Nagugulat ako eh. Dati kapuri-puri sa akin. O lahat ng pagpaparangal, ibinibigay sa akin. Eh sa totoo niya, hindi ko naman sila pinagkaitan ng pagkakataon. Hindi ko naman sila pinagkaitan ng kaalaman. Hindi ko naman sila dinamutan kung paano tumulong sa mamamayan. Lahat sila, lagi kong katabi, sa Wakali, sa Nangka, sa Kodli. Palakpak sila ng palakpak ng araw. Ngayon ako na pinakamasama. Wow! Baby! Chihuahua! Chihuahua! Gusto niyo ba talaga ako? So yun guys, napanood nyo, di ba? Yan ang buwelta ni Yorme. Ako pa sinasabihin yung taksil, sabi niya, di ba? Ang pagiging taksil ay hindi nyo ginampanan ang mga tungkulin sa bayan. So, totoo nga naman guys, di ba? Talagang sagad to the bones ang sinabi ni Yorme para matauhan ng mga to. Di ba? Naakala nila basta silang magkapartido, okay na, chill na lang. Wala na silang gagawin. Di ba? Akala nila ang taong bayan hindi nagmamasid. Akala nila ang taong bayan na hindi nangangailangan. Di ba? Sila pa, napakaganda mga damit niya, sabi nga niya rin, di ba? Napakalayo yan sa bituka. Hindi yan ang kailangan ng tao, kailangan ng tao ay totoong serbisyo. Di ba? Sa mga nangangailangan. At nung araw, sabi ni Yorme, pinupuri nila ako. Pinapalakpakan, di ba? Sa likod, sa gedli, sa kodli, di ba? Totoo naman, di ba? Kasi guys, kung sasama ka sa isang organization namin sa politiko, di ba? Kung sasama ka dyan, dapat unang-una, alam mo yung prinsipyo mo. Naniniwala ka dun sa leader, kaya niya, Mayor si Yorme, di ba? Naniniwala ka sa kanya na kaya niyang tumayo ng isang mayor. Kaya kayong maniobrahin, di ba? Kung saan magandang mga gagawin para sa taong bayan. Kung baka meron siyang leadership skills, itong si Yorme. At lalo na sa prinsipyo, sa pinaglalaban ng leader na to, lalo na itong si Yorme. Sa tagal ng panahon, nakasama ni Yorme yung prinsipyo, yung trabaho, yung kilos, di ba? Yung action, lahat na guys. Tapos bigla-biglang pag tumakbo siya, aayaw na silang lahat. Para bang yung taong pinaniwalaan mo nung araw, ngayon, wala na, di ba? Kaya sila nag-stay kay Manila ko na. Napanapayo na sila guys na walang nagawa, di ba, sa ating bayan. Kaya naglabas nga ng statement itong si Yorme. Ang sabi ni Yorme guys, palitan na natin ang congressman natin sa District 3. So ibig sabihin, itong si Joel Chihuahua nakapalit nitong si Apple Nieto. Di ba? Na kapatid ni Yul Serbo. Yan guys, di ba? Sabi sa totoo lang, ito lang, napagbigyan na natin siya, si Joel Chihuahua, sabi niya, pwede ba straight Apple Nieto? So yun guys, di ba? Matindi ang buwelta ni Boss Y dahil nga kailangan ng palitan yan. Si Apple Nieto nila at ang buong ticket nila o vote straight. So, totoo yan guys, kailangan nating ma-vote straight. Kahit ako lahat yan, iboboto namin ng buong pamilya namin. Para madali na po yung trabaho. Wala nang bang kumukontra, wala nang e-epal pag may mga resolusyon na gusto.
At sinusiguro naman natin guys na lahat ng gagawin ni Yorme ay pawang pang serbisyo sa mahihirap lang at para sa tao, hindi para pansarili. Kaya marapat lang na vote straight talaga para mapabilis ang pag-asenso ulit ng Maynila. Di ba? Kaya magparami po tayo. Ang gagawin nyo lang guys, like, share, and subscribe sa ating channel para kumalat ng kumalat to. At mag-comment down below kayo guys. Importante po yan. Dahil yung mga botante, di ba, pag nakita yung title, minsan, di ba, tinitignan din yung comments para malaman nila kung ano nga ba ang simpatya o sa loobin ng mamamayan. Napaka-importante nyo yun. At doon, mahatak natin sila. Imbis na iboto yan sila, iboboto yung Yorme's Choice. Di ba? So, yan guys, tuloy-tuloy ulit tayo. Kahit anong paninirahan nila, tuloy po tayo. Kung gaano kadaming paninirahan nila, ganun din kadami o mas sigit pang marami ang pagdidepensa natin kay Yorme. Right guys, so hanggang dito na lang po pang susunod kong vlog. Thank you very much po. Manila, God first.